run as if you're losing. Let us not settle with the idea na, oh, si Inday is 16. No, we run as if we are losing. Why? Because that is the playbook of a Duterte. Nakita mo naman si PRRD, kayo, 2016 na kayo, veterano kayo. Alam niyo yung storya. Alam mo niyo, bago si PRRD dinala, nagkita kami at sinasabi ko sa kanya, can you, write how you won? Sabi niya, mahirap yun, Malo. Tsaka English ang sinasabi mo. Sabi ko, sir, edi Tagalog mo, Bisaya mo, para, di ba, merong mapag-aralan yung tao o kandidatong walang pondo. Paano mo ginawa? Advantage versus vulnerability and reframing the terrain. Napaltan na ho niya yung terrain. Hindi siya front runner siya. Sabi sa akin ni Joey Salceda, hindi naman sigurado yung mananalo. Bakit? Sino bang kandidato nagsabing panalo siya? Sinasabi lang namin competitive siya. Ngayon, kung hindi niyo naiintindihan yung base support, may problema kayo kasi kayo walang base. Tinanong sa akin, si Lenny, may base daw, 27%. Paano mo masasabi yung baseng yun? Isang beses lang siyang tumakbo. Hindi, 2 election cycles, tapos nag-mayor. Mahirap pong umakyat uli ng national pag nag-mayor ka. Pero, dahil sa pink na socks, mukhang mag-iiba ang prinsipyo ng Robredo. Natawa naman siya, sabi niya, bakit mo naman sinabing ganun? Ay, kung liligawan ka at magpapaligaw ka, sasagot ka dahil naka-pink na socks? Hindi ba insulto yun sa samahang tsinelas? And FYI, ako ho yung tumulong sa kanya sa samahang tsinelas na nagalit ang Liberal Party. Bakit daw si Lenny lang ang tinutulungan ko, hindi si Mar? Sabi ko, natulungan ko na si Mar noong 2004. Number 1 senator. Si Lenny, dahil kay Jesse Robredo, kaibigan ko po ng matalik si Jesse. Hindi ko kilala si Lenny. So yun yung pinanggagalingan ko. Kaya nahihiya akong mag-claim na DDS ako. Pero ang dami nagsasabi, DDS daw ako. Di sige, DDS ako. Di ba? So, ano yung 5 imperatives for Sara to stay competitive? We have to protect our base. And that base is 35% of the total registered voters. Okay? The total registered voters base in 2025 is 68 million. The forecast is it will reach 73 million. 60% of that are Gen Z. So napaka-critical ho ang youth group sa ating samahan, no? Number 2, we need to build economic credibility early. Bakit to? Hindi ho napakadali ng trabaho ni Vice Presidente, lalo na kung ganito ang ating ekonomiya. So, ang unang magiging issue, ekonomiya. Okay? Number 3, we need to reassure the swing belt. Ito po yung dating ang tawag ay Lingayen-Lucena Corridor. Ang sinasabi, pag ikaw ay nanalo sa Lingayen-Lucena Corridor, ang chances mo napakataas para manalo sa national. Ang Lingayen-Lucena Corridor is composed of Region 3 and Region 4A. Okay? So, we need to have a credible performance, not necessarily win NCR. Pero hindi tayo talo sa NCR. Bakit ho? Napakamahal ho sa NCR. Kasi media market yan. So, labanan ng gastusan sa ads. No? Number 4, we need to prepare for consolidation scenarios pag nagsama-sama sila. Or, maraming kandidato pero lahat ng kandidato ang, what do you call this, Trojan candidate ng administrasyon. Kasi ang aim lang nun, tunawin yung 35%. And then, number 5, ito yung parati kong sinasabi sa mga kandidato ko, run as if you're losing. Let us not settle with the idea na, oh, si Inday is 16. No, we run as if we are losing. Why? Because that is the playbook of a Duterte.
Nakita mo naman si PRRD, kayo, 2016 na kayo, veterano kayo. Alam niyo yung istorya. Alam mo niyo, bago si PRRD dinala, nagkita kami at sinasabi ko sa kanya, can you, write how you won? Sabi niya, mahirap yun, Malo. Tsaka English ang sinasabi mo. Sabi ko, sir, hindi Tagalog mo, Bisaya mo, para, di ba, merong mapag-aralan yung tao o kandidatong walang pondo, paano mo ginawa? Tapos sabi niya, pag-iisipan daw niya. Sige. Ang second ko request sa kanya, alam mo sir, ang UP Public Administration, they put together the presidential years of every president. Parang ikaw wala. Sabi mo, mahirap yun. Hindi sir, mag-isip ka na, ako na lang ang magdadala sa NCPAG. Ano yung 3 reasons why you were successful? Ang una niyang sinabi, peace and order. Ang pangalawa niyang sinabi, foreign policy. At ang pangatlo niyang sinabi, pagmamahal sa bansa. Sabi ko, sir, mahirap naman gawin yung kwan. Alam mo naman, academic ako. Di gumawa ka kung ano mang formula yung ginagawa mo para maisulat yung pagmamahal sa bansa. Sabi ko, mahirap naman ito. At that time, si Ma'am Hanilet was there. Sabi niya, ano Malo? Ma'am, ang hirap kumbinsihin. So, doon kami. Nung napunta siya sa Dahig, sabi ko, magsulat na nung libro. Sir, magsulat ka na ng libro, yung ating kwan, How You Won 2016. Ang mga excuses sa akin, malabo na ang kanyang mata, hindi daw siya marunong mag-computer. Kaya tawa ako ng tawa, sabi ko, ano ba ito? Matanda talagang tao ito. Hindi marunong mag-computer. Noon pa lang daw niya natututunan mag-text-text. Sabi ko, ano naman ito? O sige sir, ano kaya, magbasa ka ng mga libro, magpapadala ako sa iyo ng mga libro para yun nga daw yung mata niya. So, it's a sad, reality. So, let's skip I already talked about the next slide. The next slide is the new political alignments taking shape. So, there is Sara Duterte. And if you recall, in 2022, Robin Padilla, naalala nyo, kulang sila ng 12, tapos siya mismo nag-decide. Hindi. Si Robin Padilla nasa unit team, number 12 siya. Siguro hindi nyo alam yung storya doon. Ang storya doon, ayaw ng mga Marcos kay Robin. Pero naging number 1. Yung gusto si Robin Padilla ang VP, sina GMA yan. Kasi yung GMA Noli De Castro, you work on the popularity and you have that. Of course, there is Amy Marcos, and si Robin has been talking about Sara Amy. Ang sense ko, hindi ho handa ang bansa na 2 babae. Pero mahalaga ho si Amy dahil bungi tayo sa Northern Luzon. Kaya kanina, tanong ko kay Wen, may taga Northern Luzon ba dito? Mahalaga ho doon kasi ang issue nila, yung kinoment niya na papahukay ko yan. Parang sa mga matatanda sa Northern Luzon issue yan. Of course, you have the Marcos administration. When I say administration, that means the Maquinaria, George Garcia, sa kanila ho yun. So, we should be very, very careful in the way we run our campaigns. So, next slide, please. Among leading polling firms, her preference right now is 43%. To win, a majority is 50% plus 1. This 43 is already a plurality. Pero mahirap kang magkaroon ng mandato na plurality kasi yung mahihirap na desisyon, hindi mo magagawa. Pero kung nakakuha ka ng 51%, kaya mong gawin and you can make those bold decisions. Ano yung mga issue? There is the West Philippine Sea. Ang sinasabi, si Sara daw ay pro-China, na ilang beses na niyang sinabi hindi. She is pro-trade and pro-Philippines. There is the ICC and drug war legacy. Kaya po ang CBCP, ang mga Katoliko, mga bishops, ayaw siya kasi ang suma total niya, manalo yung anak, balik na naman ng EJK. So yan yung kinakuan. Of course, the economy and inflation,
nakita naman po natin ang utang natin nasa 18 trillion na, ang utang ng Pilipinas. Nakita po natin ang parati na nating namimiss yung GDP. 2 quarters na po nating namimiss yung GDP. Tapos may kwento na 1.5 trillion to 1.9 trillion ang nawawala. Ano po ang napakasama dyan? Wala ho tayong infrastructure. Ang infrastructure program ay multiplier effect. Nag-hire ng tao. Naalala niyo ho si PRRD during the COVID? Siya yung continuous. Kaya hindi nag-contract yung economy. Kasi tuloy-tuloy ang pagpapagawa. So tuloy-tuloy ng mga may laborers, ang hardware, ang semento, binibili, tuloy-tuloy yan. That is multiplier. Ngayon ho, walang multiplier. Kahit ho yung foreign FAP, what's that? The foreign counterpart, marami ho tayong big projects. Ang parte ho ng continuity, ang pagpapatuloy ng mga big projects na sinimulan ni PRRD hanggang ngayon. Ano ang ginawa nila? Kung nakikita niyo yung tunnel, that one, it's causing a lot of delay. Bakit? Kasi yung foreign part na parte ng Pilipinas, ginalaw nila. So, paano matutuloy yon? Yung foreign counterpart na yon ay based yon sa pag-uusap ng government to government. Noon ho ako nasa gobyerno, parating sinasabi sa amin, kung wala kang budget, huwag mong pakialaman ng foreign accounts. Kasi commitment yan ng government to government. Ano hong ginawa? So ganito ho tayo ngayon. Wala kang nakikitang nagtatrabaho, karamihan local. Wala kang nakikitang national. So that is a problem. The impeachment saga, you've seen how it is. They had 54 sa committee. They are just looking for 52 sa plenary. Tingnan mo natin kung makaka 106 sila for the 1/3 referral to the Senate. Ano sa Senate? Again, meron na naman propaganda lumalabas. Sa Senado ho, 2/3 of all members, which means 24. Hindi ko maintindihan, inuuga ang oposisyon. Ang opposition ay 9. Ang minority rather is 9. Ang majority is 15. So ang 2/3 of all the members is 16. So yung ginagawa nilang strategy, ugain si Cheese, si Joel, at saka si Jinggoy, may not work for them to get the 16. Diba? At tingnan ho nyo dun sa 15 na majority. Naandun ang 2 Bilyar, naandun ang Cayetanong isa, si Pia, naandun si isang Estrada, si JV. 4 yan. Sino ang re-electionist sa kanila? Si Mark Villar. Okay? Si JV ba re-election? I think he is. So kung titingnan nyo, saan manggagaling yung babaliktad? Isa lang ang mag-cross. Okay? Ngayon, ang medyo problematiko dun sa ating kandidato, pinag-uusapan na mag-resign kung sakaling mai-impeach, hindi niya gusto mag-resign. So she will go through the bloodbath and, kung sabihin na guilty ako, impeach ako, di wala ng kandidato. Pero, bago dumating doon, marami pang mangyayari. Okay? Next slide, please. Of course, yung dynastic politics, alam po ng Mindanao. Mindanao is essentially a traditional base. So, assessment, factor, electoral standing, she is at 43, very strong in Mindanao. Best place to win in a fragmented field. Legal exposure, may 4 na impeachment, ngayon 2 na ho, no? Natatawa naman ako dun sa 2, biglang sumurrender, no? Tapos si ICC, yung sa tatay niya. So, short-term risk nandun, pero it can also lead to a potential resource constraint. Political allies, si Amy Marcos, si Robin Padilla, the Duterte loyalist,
cross-faction coalition forming. Main adversary, of course, the Marcos and the allied legislators. Expect behind-the-scenes pressure intensifying, and behind-the-scenes trying to sense, ano ba ang chance ko kung sasama ako kay Inday?